Bago pa man naging dambana ng mga panalangin, ang Fort Pilar ay isang lugar na itinayo ng mga dayuhan na unang naglakbay mula sa malayong lupain. Sila ang mga Kastila na dumating sa Pilipinas noong unang panahon, mga sundalo, inhenyero at manggagawa na may dalang sariling kultura, relihiyon at paraan ng pamumuhay. Taong 1635, dumating ang mga sundalong Kastila sa Zamboanga. Kasama nila ang mga gumagawa ng gusali, mga manggagawang galing Mexico at mga katutubong Pilipino. May dala silang plano upang maipatayo ang isang malaking kampo upang maipagtanggol ang lugar laban sa mga mananakop. Si Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera ang nag-utos. Itayo ang kuta dito sa Zamboanga. Pinili nila ang lugar malapit sa dagat. Dito buuin ang isang kuta na kayang tumagal laban sa anumang atake. Habang lumilipas ang mga linggo, dahan-dahang tumataas ang kuta. Ginawa nilang makapal ang pader para kayanin ang kanyon. At sinigurong malawak ang espasyo para sa mga sundalo at armas. Ang Fort Pilar ay hindi basta pader. May bantayan sa sulok, may platapormang mataas para makita ang dagat at may maluwag na espasyo sa loob. Ang harapang pader na nakatutok sa dagat, dito nila agad masisilip ang papalapit na panganib. Lahat ng ito ay ginawa para sa depensa at proteksyon ng buong Zamboanga. Subalit, isang kakaibang pangyayari ang nagbago sa kwento ng kuta. Sa harap ng pader, naglagay ang mga Kastila ng maliit na altar para kay Nuestra Señora del Pilar, ang patron ng mga sundalo at manlalayag. Dito nagdadasal ang mga sundalo bago umalis sa dagat. Dito sila humihingi ng proteksyon laban sa digmaan at kalamidad. Habang tumatagal, napansin ito ng mga lokal na taga Zamboanga. Nakikita nila ang mga sundalo na nagdadasal, humihingi ng gabay at nagpapasalamat. At sa simpleng altar na yon, nagsimula ang tradisyong Katoliko sa Fort Pilar. Habang lumilipas ang taon, mas dumami ang mga taong nagdadasal. Hindi lang sundalo, kundi mga karaniwang tao. May mga nagdarasal para sa kaligtasan sa dagat. May mga humihingi ng tulong sa hirap ng buhay. May mga nagpapasalamat sa mga biyaya. At dahil dito, ang Fort Pilar na dating kuta ng digmaan, unti-unting naging dambana ng pananampalataya. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang Fort Pilar, isang lugar na pinagsama ang kasaysayan at pananampalataya. Ito ang kwento ng pagkakatayo ng Fort Pilar at kung paano ito naging puso ng dasal ng mga Zamboangueños.